Bucor. DG Katapang, sir, magandang umaga po. This is Aljo Bendijo. Ay, good morning po, Kuya Aljo. Opo, okay. Mabuhay po kayo at lahat ng tagapakinig ninyo. Opo, napakaganda po ng naging tugon ng mga kababayan po nating mga PDL, ganun din ng mga empleyado po ng Bucor dito po sa panukala. Gustong isusulong talaga ni Senator Erwin Tulfo, DG Katapang, pagsamahin, pag-isahin na lang yung BJMP at Bucor. Ano pong kahalagahan nito, sir? Malaki pong bagay yan kasi ang nung pinag-uusapan po yan nung isang conference sa Human Rights Commission. Pinakita po nila yung data ng mga hinaing ng mga PDL natin na nakakulong sa BJMP at saka sa Bucor. Ang hinaing po nila doon sa Bucor, sabi, sir, yung ano namin, yung aming GCTA, gusto na po namin ma-include sa pag-count ng aming sentence. So, yun naman po, natugunan na. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Supreme Court Justice, kay Presidente, of course, kay Secretary Boying na nagkaroon ng desisyon na lahat ng mga PDL na nakakulong sa BJMP o sa Bucor, bibigyan po ng good conduct and time allowance. Parang kung makakulong sila at nag-aaral sila, nagpapatuloy ng reformation, binibigyan sila ng credit. So, yun po, ginagawa na natin. Ito naman po dito sa BJMP, yung comment naman po ng mga PDL, sir, napakatagal po ng hearing ng mga kaso namin. Kung ang kaso namin, theft o whatever, kung masisintensya po kami ng mga 5 years, 6 years, na-serve na po namin habang nandito kami, awaiting for the trial. So kung magkakaganon po na maikukumbay na yung Bucor at saka BJMP under the Department of Justice, mapapabilis po lahat yung mga kaso nila. Ngayon naman po, natugunan na rin po yan kasi si Secretary John Vic Rimulya at saka yung kanyang kapatid, Secretary Boying Rimulya sa DOJ at saka DILG, nagka-desisyon na sige, ilipat na natin sa DOJ para sa ganon mapabilis ang paglaya o pag-asikaso ng mga kaso ng mga BJMP PDL. So, yun po naman tinutugunan na. Kaya kung bibigyan pa po ng batas, kasi ilalagay sa batas, mas mapabibilis po yung implementation. Kasi po, pwede naman po operational level. Parang yung BJMP ililipat muna sa Office of the President, and then Office of the President naman ililipat naman yung control sa DOJ. Pero yung sweldo po nila, yung mga administrative requirements, nasa batas po yun kasi ang batas po nag-allocate ng pondo. Yung pondo po. At saka isasama na po natin yung provincial jail. Kasi may sariling batas rin po yung provincial jail na kontrolado naman ng mga gobernador. Para isa na lang po ang ating so under ng Bucor yan, provincial jail, parang gano'n, Director? Opo, lahat po pagsasama-samahin na po under one umbrella ng DOJ. O baka ang maging pangalan yan in the future, Bureau of Correctional Services. Pagsasama-samahin na po lahat ng mga PDL na nakakulong sa provincial jail, BJMP jail, at saka sa Bucor. Kasama po yan sa medium-term development plan ni Presidente nung umupo po siya noong 2022. Yun po, sinabi niya na I want a unified penology and correctional system. So sinusunod po natin ang guidance ng ating mahal na Pangulo. Opo. Nakita ko rin yung provision of basic needs ng ating mga PDL, 70 pesos per day, food subsistence, medicine 15 pesos. Dapat ba talagang taasan to konti, sir?
Opo. Opo, Narinig din to ni Senator Erwin eh. Opo, go ahead po. Opo, maganda po yung balita yan. Opo. Mukhang binibigyan po ng konsiderasyon po yan. I don't want to preempt na po yung i-announce ng DBM, pero I think there's a good news about this. Baka tataasan nila yung food subsidy. Pagkano kaya, sir? Pagkano kaya, DJ? Ay tataas? Baka gawin na po yung, kasi ang kahilingan po ng mga natin kung pwede maitaas hanggang 100 yung food subsidy. Oo nga, no? Opo. Yung medicine naman po from 15 pesos to 30 pesos. So hinihintay po natin ang advice po ng DBM at sabi nila they are seriously considering this request. Opo. Itong medical parole naman para sa mga 70 years old na mga PDL at may mga sakit na. Opo, nais din yan. Yata, nag-usap kayo dito ni Senator Erwin Tulfo. Maganda din to, DJ, ha? Opo, palayain na. Opo. Maganda po yan kasi kung may isa babatas natin, ilalagay sa batas, makakatulong mapabilis, mapalaya. Kasi ngayon, wala pong parang nagkukusa kami pero yung medical parole iaakit pa yan hanggang sa Office of the President. So ibig sabihin natin kung lahat na lang ng bagay na importante iaakit pa natin hanggang sa Presidente, baka maubusan na po ng oras. So kung may batas na po ay yung terminally ill, mamamatay na dahil may cancer. Opo. Sabihan na po na ito, good for 3 months na lang po yan. Baka naman pag may batas na ganyan, mapabilis. At kung baka mamatay naman yung preso with dignity. Kasi kawawa naman po kung hindi naman po talagang hospital yung Bucor. So talagang reformation naman po yun. So wala na po kami maibibigay na tulong sa kanya. Kaya mas maganda kung maidala na po siya sa pamilya niya habang mayroon pang mga sandali na magkasama sila ng kanyang pamilya. Opo, meron na lang pong 3 taong nalalabi ang Marcos Jr. administration. Ano pang asahan po ng mga kababayan natin na dagdag facilities decongestion ng Bucor? Opo, yan po kasama sa medium-term development plan ng ating mahal na Pangulo na matigongest. Kahapon po, pinakita na namin kay Senator Tulfo na hopefully by 2028, zero congestion na tayo. So napakita naman namin kay Senator Tulfo kahapon na from 350 congestion rate, napababa na natin ng 240. Opo. Pero tuloy-tuloy po yan. May mga balita po na maganda rin galing sa DBM na bibigyan pa kami ng additional funds para tuloy-tuloy ang aming decongestion program. Okay. Sige po. Maraming salamat Director General Gregorio Pio Katapang, Jr., Bureau of Corrections. Good morning. Salamat din po. Mabuhay po kayo. Good morning! Pirada!